Sa silong ng mga kabundukan sa bayan ng Kiblawan, isang munting baryo ang matatagpuan. Ito ang baryo ng Balong. Isang liblib na tahimik na komunidad. Ang Balong ay puno ng mga likas na tanawin at kahanga-hangang kalikasan. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Davao del Sur, kung saan ang mga tanawin ng bundok, kagubatan at bukirin ay nagbibigay buhay at kulay sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Sa kabila ng pagiging malayo sa kabiasnan, ang Balong ay mayaman sa kasaysayan, kultura at mga tradisyon na paniniwala na malalim na nakaugat sa kanilang pamumuhay at pakikisalamuha sa kalikasan. Ang baryo ng Balong ay nakatago sa ilalim ng mga bundok ng Kiblawan. Isa itong bayan na malayo sa urbanisadong mga pook at tinitirhan ng mga taong umaasa sa agrikultura bilang pangunahing kabuhayan. Ang mga palayan, maisan at mga bukirin ng Balong ay nagbibigay buhay sa mga tao dito. Madalas makita ang mga magsasaka na nagtatanim at nag-aani sa malawak na lupain, habang ang mga kabundukan ay nagsisilbing proteksyon laban sa malupit na panahon at mga kalamidad. Sa mga lugar na ito, ang hangin ay malamig at sariwa, at ang mga puno ay mataas. Pinapalooban ang buong komunidad sa isang tahimik na mundo na puno ng mga misteryo. Dahil sa lokasyong ito, ang Balong ay may mataas na posibilidad na maging tahanan ng mga hindi nakikitang nilalang tulad ng mga duwende at engkanto. Ang mga kwento ng mga espiritu ng kalikasan ay isa sa mga bahagi ng kanilang kultura. At ang kanilang malapit na relasyon sa kalikasan ang nagpapatibay sa kanilang mga paniniwala. Minsan, sinasabing ang mga kabundukan at mga ilog sa Balong ay tahanan ng mga duwende na nag-aalaga ng mga puno, hayop, kung kaya't may mga ritual at panalangin upang humingi ng pahintulot sa mga espiritu bago magtrabaho sa kanilang mga bukirin. Ang mga tao sa baryo ng Balong ay may mga matatandang tradisyon at paniniwala na nauugnay sa mga nilalang ng kalikasan. Sa mga kabundukan at kagubatan ng Balong, may mga paniniwala na ang bawat puno at bundok ay may taglay na espiritu, kaya't iniiwasan nilang manggulo o makialam sa mga lugar na itinuturing nilang sagrado. Ang mga duwende, halimbawa, ay tinuturing na mga tagapangalaga ng kalikasan. Ayon sa mga matatanda, may mga pagkakataon na ang mga duwende ay magbibigay ng biyaya sa mga magalang at may malasakit sa kalikasan. Ngunit maaari din silang magdulot ng malas at kapahamakan sa mga hindi nag-iingat. Sa baryo na iyon, nakatira ang magkakaibigan na sina Juan, Julius at Nestor. Nakagawian na ng grupo nila ang mag-picnic sa ilog sa di kalayuan sa kanilang mga bahay. Ngunit kung paano naging magalang at mapagmahal ang ibang tao sa kanilang baryo, kasama si Juan, ay kabaliktaran naman sina Julius at Nestor. Tamang-tama pre, linggo bukas, wala tayong gawa sa bukid. Ano dating gawi? Masayang pagyaya ni Julius kina Juan at Nestor, isang umaga na nag-usap-usap sila sa kamalig ng bahay nila Juan. Oo ba, game ako dyan. Tapos doon tayo mag-inom at mag-ihaw ng isda para pampulutan. Ano sa palagay nyo? Sang-ayon naman ni Nestor. Uy kayo, ayusin ninyo mga plano ninyo ha. Alam naman ninyo na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom at pagkakalat sa ilog. Saway naman sa kanila ni Juan. Ang KJ mo naman pre, di ba madalas naman tayong nagpupunta doon? Ayos lang yun. Giit ni Julius. Oo nga madalas, pero ang karaniwang ginagawa lang naman natin doon ay maligo at maglaban ng mga damit natin. Hindi naman tayo nagiinom doon.
Sus, yun na nga pre. Para maiba naman tayo ngayon, subukan natin ang panibagong ganap. Paulit-ulit na lang yung ginagawa natin dun eh. Nakakasawa na. Muling wika ni Nestor. Saka wala namang makakaalam ng gagawin natin. Kung iinom tayo, kung walang magsusumbong. Bakit magsusumbong ka ba kay Kapitan pre? Panunubok na tanong ni Julius kay Juana. O siya, bahala kayo. Basta ako sasama lang sa inyo at maliligo sa ilog. Hindi ako magiinom. Kung gusto nyo, kayo na lang. Tanging tugon ni Juana. Sabi mo yan pre ah. Baka bukas pag nakita mo yung dala naming tuba ni Julius mauna ka pang lumagok. Ang nang-aasar na pahayag ni Nestor. Ewan ko sa inyo. O sige, uwi na muna ako. Maiwan ko muna kayo dyan. Magluluto pa ako para sa pananghalian namin sa bahay. Paalam ni Juana. Oo nga pala. Aalis na rin ako. Pupunta ako kina Manggari. Bibili ako ng tuba na dadalhin natin para bukas. Tugon naman ni Nestor. Uy, damihan mo na. Baka mabitin tayo. Ayokong uminom ng tubig sa ilog. Pabirong wika ni Julius. Oo naman pre. Gagawin ko ng 2 galon para sulit ang picnic natin doon. Huling sabi ni Nestor at tuluyan nang nagpaalam para umalis. Matapos ang pag-uusap nila, ay kanya-kanya na silang nagsiuwian sa kanilang mga bahay. Kinabukasan ay maaga silang nag-asikaso para makapunta sa ilog upang gawin ang kanilang plano. Nagdala sila ng mga labahan na damit upang isabay ng labahan doon. May mga dala din silang pagkain at inuming tubig habang hindi naman nakakalimutan ni Nestor na dalhin ang binili niyang tuba. Pagkarating pa lang nila sa ilog ay umusal ng taimtim na dasal si Juan. Iyon ang palagi niyang ginagawa sa tuwing mapupunta sila sa naturang ilog. Pre, tignan mo si Juan parang tanga lang. Bakit kaya palagi siyang nagdadasal kapag pumupunta tayo dito? Natatawang bulong ni Nestor kay Julius. Ewan ko ba dyan? Akala niya yata isimbahan ang pinuntahan natin. Hayaan mo na nga siya. Baka kausap niya yung kapwa niya Engkanto. Natatawang tugon naman ni Julius. Matapos noon ay nakita nila na tumingin sa kanila si Juana dahil sa narinig nitong malakas nilang mga tawanan. Kaya naman biglang iniba ni Nestor ang kanilang usapan. Ayos na ayos tong araw na to pre. Ang ganda ng panahon. Nakikisama talaga sa atin. Masayang tura ni Nestor. Oo nga Alam siguro ng mga Engkanto dito na magiinom tayo. Nang iinis na wika ni Julius. Hoy kayong dalawa, hinay-hinay lang ha. At huwag din kayo masyado maingay. Isa pa, iwasan ninyong magkalat para hindi madumihan itong paligid ng ilog. Suway sa kanila ni Juana. Sus, kahit kailan ka talaga. Bahala ka nga dyan sa buhay mo. Kung ayaw mo makisama sa amin, huwag na lang kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Tara na nga pre, buksan mo na yung 1 galong tuba nang masimulan na natin. Mahabang pahayag ni Nestor na medyo may inis sa boses. Oo nga, para mas masaya. Habang naglalaba, tumatagay na tayo. Sang-ayon naman ni Julius. At kaagad namang binuksan ni Julius ang galon ng tuba. Nagsalin muna siya ng 1 puno na hawak niyang baso at ibinuhos yun sa lupa. Oh, para sa mga engkanto at demonyo. Natatawang wika niya matapos ibuhos sa lupa ang tuba. Ayun, tara na, simulan na ang laban. Masayang sambit naman ni Nestor. Sige, dyan na muna kayo. Maliligo lang ako sa ilog at maglalaba din ako muna mamaya. Paalam ni Juan at iniwan na ang 2 kaibigan. Sumunod naman na lumublob sa malinis at malinaw na tubig si Julius at Nestor. Bitbit ang galon ng tuba at ang kanilang labahan. Habang naglalaba ay nagkukulitan ang 2. Hinahampas-hampas pa nila ang kanilang mga damit panloob
sa ibabaw ng tubig at nagsasabuyan ng mga talsik ng ilog. Tuwang-tuwa sila habang ginagawa ang bagay na yon, habang kasabay na nag-iinom ng tuba. Napapailing na lamang si Juan habang inis na nakatingin sa kanila. Tumigil lang silang pareho nang mapagod. Napatingin naman si Nestor sa isang matandang puno na nasa tabi ng ilog at siyang nagbibigay ng lilim doon. Napansin ko lang, ang tagal-tagal na ng punong yun, no, pre? Siguro, hindi pa tayo pinapanganak. Nandito na to eh. Wika ni Nestor habang matamang pinagmamasdan ang malaking puno ng ipil-ipil. Oo nga eh, kasi nung mga bata pa tayo nandito na yan. Ikaw ba, Juan? Naabutan mo ba noong wala pa itong puno dito noon? Hindi ba mas matanda ka sa amin? Tanong ni Julius na may pang-iinsulto. Ang sabi ng lola ko, kahit daw sila hindi nila naabutan na walang puno dito. Simulat sa pool daw na tumira sila sa barrio na to, nandyan na yung puno ng ipil-ipil na yan. Tugon naman ni Juan habang pinagpapatuloy ang pagkusot sa hawak na damit. Grabe, ang tanda na pala talaga ng puno na to. Mamaya dyan tayo sa lilim mag-inom pagkatapos natin maglaba. Suwestyon naman ni Nestor. Oo nga no, sakto ang lilim dyan. Tara, bilisan na natin maglaba para tuloy-tuloy ng pag-inom natin. Tugon naman ni Julius. Ay teka, oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Mag-iihaw pala ako ng mga dala kong isdang tamban. Teka nga pre, aakyat muna ako. Ituloy mo lang yung ikot ng tagay ha. Paalam ni Nestor sa kaibigan. O sige pre, maya-maya aakyat na rin ako para makagawa ng sausawan. Buti nagdala ako ng toyo at kalamansi. Ayos talaga. Bulalas ni Julius. Matapos iyon ay kumilos na si Nestor para gawin ang kanyang nais. Ilang minuto lang ang lumipas ay umakyat na rin si Juan dahil tapos na siyang maglaba. Isa-isa niyang sinampay sa ibabaw ng mga matataas na talahib ang kanyang basang damit. Maya-maya ay nakita niya na tila may tinatabas at pinuputol na sanga ng puno ng ipil-ipil si Nestor, kaya naman sinubukan niyang sawayin ito. Hoy pre, anong gagawin mo dyan? Huwag mong pag-initan niyang puno. Sige ka, baka magalit sa'yo yung bantay niyan. Saway niya dito ngunit tinawanan lang siya ng lalaki. Alam mo ikaw, malala na yung tama mo sa utak. Ikaw na nga ito pinakamatanda sa atin, pero ikaw pa ang pinakaisip bata. Natatawang wika ni Nestor na napapailing-iling pa. Pinapaalalahanan lang kita, Nestor. Huwag mo naman sanang masamain. Pero kung ayaw mo, edi sige, ikaw ang bahala. Pagsukong tugon ni Juan at tumalikod na upang muling bumalik sa ilog. Huwag kang mag-alala pre. Kukuha lang ako ng panggatong para makapag-ihaw. Hindi kasi ako nakadala ng uling. Mamaya isusuli ko din yung mga abo dito sa kaibigan mong puno. Pasigaw na habol na salita ni Nestor kasabay ng malakas na pagtawa ngunit hindi na siya pinansin pa ng kaibigan. Matapos ang ilang oras ay magkakaharap na sila Julius sa silong ng puno ng ipil-ipil habang masaya at malakas ang boses na nagtatawanan at nagkukwentuhan. Muli ay sinubukan silang sawayin ni Juan. Psst mga pre, kaunting hina naman ang mga boses nyo. Ang lalakas ng mga tawanan ninyo. Baka mamaya mamatanda tayo dito. Pasigaw na suway niya habang nakalublob sa ilog ang kalahating katawan. Matanda? Ikaw lang naman ang matanda dito eh. Meron pa bang iba? Pang-iinis na wika naman ni Nestor. Sinasabihan ko lang kasi kayo. Baka mamaya makagambala tayo ng mga hindi natin nakikita. Muling sagot ni Juan. Alam mo pre, kulang ka lang sa alak eh. Tara samahan mo na lang kami dito. Kesa nagsusulo ka dyan. Nakakabaliw yan. Ang natatawa namang wika ni Julius. Sige kayo na lang. Wala ako sa kondisyong uminom. Ayaw kong umuwing lasing o nakainom. Tugon ni Juan at naglunoy sa ilog. Ang KJ mo naman, wala kang kwentang kasama. Ang sarap-sarap mag-inom eh.
Tara pre, huwag na nating intindihin yan. Mag-inom na lang tayo dito. Putol ni Nestor sa usapan. Nagpatuloy ang kanilang inuman at malalakas na boses habang nag-uusap at nagtatawanan. Labis ang kanilang kasiyahan habang inuunti-unti ang pagkurot sa inihaw na isdang tamban na nasa kanilang harapan. Ilang oras pa ang lumipas ay tila mga lasing na ang dalawa at halos liku-liko na ang mga salita nila at hindi na makabigkas ng maayos. Maya-maya ay nagpaalam si Nestor kay Julius para umihi. Teka mga pre, naiihi ako eh. Antayin mo ako saglit lang. Paalam niya kay Julius. Nang mga oras na iyon ay nagpasya si Juan na umahon na muna para kumain. Tamang-tama naman na nakita niya si Nestor na umiihi sa puno ng ipil-ipil kaya naman na kaagad niya itong sinita at pinagsabihan. Nestor pre, nagtabi-tabi ka ba? Baka naman kung pwede doon ka na lang umihi sa may mga damuhan. Kesa naman dyan. Sita niya dito. Bakit ba nakikialam ka? Bahay mo ba itong puno na to? Nakakainis ka na. Naiinis na tugon niya rito. Pasensya na pre, naalala lang naman kita. Baka kasi kung anong mangyari sa'yo. May hinahon na wika ni Juana. Ang ka mo? Inaalala. Ang sabihin mo, pakialamero ka talaga. Kalalaki mong tao, pakialamero ka. Umalis ka dyan sa harapan ko. Baka makalimutan ko magkaibigan tayo eh. Kung ano pang magawa ko sa'yo. Galit na pagtataboy niya sa kaibigan. O pre, kalma ka lang. Huwag ka masyadong mainit. Huwag mo na lang pansinin si Juan. Ganyan talaga yung kaibigan natin eh. Pag-awat naman ni Julius kay Nestor. Nanahimik na lamang si Juan at hindi na sumagot habang napapabuntong hininga na umalis sa harapan ni Nestor. Nang maiwan ang lalaki ay pakanta-kanta pa ito ng sinaunang awitin na. Habang nag-aasikaso na si Juan sa pagkain ay nakita niya na pabalik na sa inuman si Nestor. Habang pasuray-suray itong naglalakad ay nakita niya na natisod ang paa nito sa ugat ng puno. Kagad itong natumba at gumulong sa lupa. Dali-dali naman siyang nilapitan ni Juan at takmang itatayo siya nito, ngunit hinawi niya ang kamay ng lalaki. Umalis ka dyan. Huwag mo akong pakialaman. Kaya ko ang sarili ko. Galit na wika ni Nestor. Maya-maya ay kaagad namang nakarating si Julius upang siya naman ang mag-alalay kay Nestor. Nakatayo naman na kaagad ang lalaki. Nang makatayo ay kaagad niyang sinipa-sipa at tinurado-raan ang ugat ng puno kung saan siya napatid. Galit na galit niyang pinagmumura iyon at paulit-ulit na sinipa. Matapos nun ay kapwa pasuray-suray sila na muling nagtungo sa ilalim ng puno kung saan sila nagiinom. Nang makabalik na sila sa inuman ay patuloy pa rin ang maingay at malakas nilang kwentuhan. Kantahan na halos nauuwi sa sigawan. Maya-maya ay tila antok na nagsalita si Julius. Hapon na pala pre. Ano kaya kung umuwi na tayo at doon na lang natin sa bahay tuloy ito? Pagyaya ni Nestor sa palikulikong salita dahil sa kalasingan. Oo nga pre. Tsaka parang uulan na rin eh. Halina pre. Paring Juan, uwi na tayo. Baling na tanong niya kay Juan na noon ay nakamasid lamang sa kanila. Sige pre, kayo lang naman ang hinihintay ko eh. Ayaw ko kasing iwanan kayo dito na mga lasing. Tara na, baka gabihin tayo sa daan o baka abutan pa tayo ng ulan. Sang-ayon naman ni Juan. Inisa-isa ng ligpitin ni Juan ang kanilang mga gamit at dahan-dahan na nga niyang inakay ang dalawang lasing upang maglakad paalis. Habang naglalakad ay magkaakbay na pagewang-gewang sina Julius at Nestor. Ngunit maya-maya ay humiwalay si Julius sa pagkakakbay sa kaibigan at tumabi sa gilid. Doon ay isinuka niya ang mga nakain at nainom. Halos hindi na siya makalakad at patumba-tumba pa
dahil sa panghihina dulot ng pagsusuka. Ngunit inalalayan siya ni Juana. Kaya naman muli siyang nakatayo habang pinagtatawanan ni Nestora. Wala ka pala pre, mahinang nilalang ka. Tubalang pala magpapatumba sa'yo. Wika ni Nestora habang tumatawa. Grabe naman kasi pre, halos maubos na natin yung 2 galon ng tuba. Hindi man lang tayo sinamahan ni paring Juan. Tugon naman ni Julius at nagpatuloy na sa paglalakad. Patuloy ang kanilang paglalakad habang patuloy din sa pagsigaw-sigaw at pagkanta-kanta ng kalokohan itong si Nestora. Tanging boses niya ang umaalingaw-ngaw sa paligid at iyon ang bumabalot ng ingay doon. Halos ilang oras ang inabot ng kanilang paglalakad bago makarating sa kanilang mga bahay. Kinabukasan pagkagising ay tila may kakaibang nararamdaman si Nestora sa kanyang sarili. Masakit ang buo niyang katawan at tila hindi niya maigalaw ang kaliwa niyang kamay. Wala itong pakiramdam at ganoon din ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Tay, bakit po ganon? Hindi ako makakilos. Hirap na hirap akong gumalaw. Tsaka parang ang sama ng pakiramdam ko. Ang sakit ng ulo ko, tay. Daing niya matapos tawagin ang tatay mula sa labas ng kanilang bahay. Aba hindi ko alam anak. Napapano ka nga ba? Kahapon lang ay ayos naman ang pakiramdam mo Nag-aalalang wika ng kanyang ama. Kaya nga po tay. Aray, ang sakit ng kasukasuan ko. Parang may humahawak ng mahigpit sa leeg ko tay. Patuloy na daing ni Nestora habang nahihirapan na sa sakit na nararamdaman. Teka anak, bakit parang namamaga yata ang mga paa mo anak? Bulalas na sambit ng kanyang ama na si Tatay Nonoy. Ewan ko tay, pakiusap tawagin niyo si Manong Romulo. Hindi ko na po talaga kayang sakit tay. Namimilipit sa sakit na saad ni Nestora. O sige, saglit lang. Hintayin mo ko dito at pupuntahan ko si Mang Romulo. Natatarantang wika ng kanyang ama. At ganun na nga ang ginawa ni Mang Nonoy. Ngunit tamang-tama lang sa paglabas niya ng bahay ay hindi niya nakita pa ang kasunod na nangyari kay Nestora. Bigla itong sumuka ng dugo at kasabay nun ay ang pag-ubo niya ng matindi na halos hindi na makahinga. Naging sunod-sunod yun hanggang sa tuluyan na nga siyang huminto sa paghinga. Kasabay nun ay ang paglabas niya ng kulay itim na dumi at kulay itim na ihi. Ilang saglit pa ay dumating na si Mang Nonoy kasama niya si Lolo Romulo. Ngunit laglag ang balikat ng matanda nang makita na wala ng buhay ang kanyang anak. Anak, Diyos ko, hindi maaaring mangyari to. Anak, gumising ka. Mang Romulo, gawan mo ng paraan para gumising ang anak ko. Parang awa mo na. Pakiusap niya sa albularyo. Ikinalulungkot ko, Nonoy. Hindi na tayo umabot. Naunahan na tayo ng kung anumang elemento ang trumabaho kay Nestor. Mababang boses na saad ni Lolo Romulo. Nestor anak, huwag mo akong iiwan anak. Ang pagtangis ni Mang Nonoy kasabay ang pagsalampak niya at pagsuntok sa sahig ng kanilang bahay. Halos hindi matignan ni Lolo Romulo si Mang Nonoy ng mga oras na yon dahil sa labis na awa at habag dito. Ngunit nilapitan niya ito at tinapik-tapik sa balikat bilang pagpapakalma sa damdamin ng matanda. Patawarin mo sana ako, Nonoy. Kung naabutan ko lang sana na buhay pa siya, magagawan ko pa ng paraan. Paghingi niya ng pangumanhina. Naiintindihan ko po, Mang Romulo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang dapat ipaghingi ng tawad. Ang kailangan kong gawin ay tanggapin ang sinapit ng aking anak. Masakit man sa akin. Ang hindi ko lang alam sa ngayon ay kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Mahabang pahayag ni Mang Nonoy. Hayaan mo. Pasasaan ba't malalaman din natin kung ano talaga ang nasa likod ng dahilan ng pagkasawi ng iyong anak?
Sa ngayon nakikiramay ako sa pagkawala niya, Nonoy. Malungkot na pakikisimpatya ni Lolo Romulo. Natapos ang tagpong yon at labis ang pagluluksa ni Mang Nonoy. Ganon pa man, nabigyan nila si Nestor ng maayos at payapang libing. Ang mga tao naman sa kanilang baryo ay labis na nahihiwagaan sa biglaang pagkamatay ng binata. Isa pa ay ang paraan ng pagkamatay nito. Nang nasa kabaong na ito habang mismong araw ng libing, ay nagbigay ng kilabot sa mga tao ang kanilang nasaksiyan, sapagkat unti-unti naging isang puno ng ipil-ipil ang katawan ng lalaki. Lumakas ang bulong-bulungan at kanya-kanyang opinyon at haka-haka ng mga tao dahil sa pangyayaring yun. Ngunit ang iba ay nagkibit balikat na lamang. May iba naman na nagsasabi na may taong galit at baka kinulam daw ang binata dahil na rin kilala ito sa kanilang baryo na masama ang pag-uugali. Bagamat ganoon ang nangyari ay nagpatuloy pa rin ang buhay ng mga tao sa kanilang baryo kahit nabalot pa rin sila ng takot at pangamba. Samantala, sa kabilang banda, "Ay Diyos ko, Apo! Ano bang nangyari sa'yo? At bakit mo binibitawan ang tasa ng kape mo?" Gulat na tanong ni Lola Andeng na lola naman ni Julius. "Hindi ko po alam, Lola. Bigla na lang pong nawala ng pakiramdam yung kamay ko. Pakiramdam ko ang kapal-kapal ng palad ko." Nahihintakotang sagot ni Julius. "Ay nako baka naman nakakain ka ng kung ano. Hindi kaya mataas ang dugo mo, Julius? Kailangan ka madala sa doktor?" Nag-aalalang wika ni Lola Andeng. "Pero hindi ako makagalaw, La. Hindi ko maikilos ang aking binti. Hindi ako makalakad. Paano po ba to?" Takot na tanong ni Julius sa kanyang lola. "Sa palagay ko kailangan na nating ipatingin ka muna kay Mang Romulo. At kapag walang naging pagbabago, ay saka na kita dadalhin sa doktor." Wika ng matandang babae. "Sige po, Lola. Pakiusap, ipatawag mo po si Lolo Lomuro sa kapitbahay natin na si Mang Emong." Pakiusap na wika ni Julius. Matapos noon ay nagmamadaling lumabas ng bahay si Lola Andeng upang ipatawag ang kanilang kapitbahay na si Emong at nikiusap dito na tawagin si Lolo Romulo. Ilang saglit pa ang lumipas ay nakabalik na ito. Kasama niya ang matandang albularyo. Kasama na rin si Juan na takang-taka at alalang-alala sa nangyayari. "Mang Romulo, buti't nakarating na kayo. Ang apo kong si Julius. Habang nag-aalmusal kami kanina, bigla na lang namanhid ang mga kamay niya." "Lola Andeng, ano pong nangyari kay Julius?" Gulat na tanong din ni Juana. "Mabuti at nakasama ka kay Mang Romulo, Juan. Salamat sa pagpunta mo." Baling naman ang matanda sa humahangos na si Juana. "Opo, habang pauwi ako galing sa bukid nasalubong ko si Lolo Romulo at Emong at nabanggit nga niya sa akin ang tungkol sa nangyari kay Julius. Kaya sumama na lang po ako." Paliwanag ni Juana. Habang nag-uusap sila ay nakita nila na tila umuungol si Julius at tila nanlilisig ang mga mata niya matapos ay ibinuka ang bibig. Doon ay inilabas nito ang mahabang dila na tila halos sumayad na sa sahig ng kanilang bahay. Kaagad na lumapit sa kanya si Lolo Romulo at hinawakan ang kanyang bumbunan bago pumikit at umusal ng mga banal na orasyon. "Kailangan ko siyang tawasin upang malaman natin kung ano ang nangyari sa kanya," wika ng matanda. Kinuha niya sa daladalang bag ang tila maliit na supot at may laman na dinurog na uling. Matapos ay pinunas iyon ng hugis pakrus sa noo ni Julius. Kaagad naman na nanlaban si Julius nang maramdaman niya iyon. Inalis niya sa daliri ang singsing na suot at isinuot yun kay Julius. Sa mga oras na iyon ay tila nagwawala na. Kaagad naman siyang hinawakan nila Emong at ng kaibigan na si Juana. "Pre, ano ba nangyari sa'yo?
Bakit nagkakaganyan ka? Pigil sa kanya nito. Sa akin lang siya. Sa akin lang ang katawan niya. Ang mga buhay nila ang nais kong kapalit sa pagsira sa paglapastangan nila sa punong aming tirahan. Wika ni Julius sa maliit at matinis na tinig. Namilipit sa sakit si Julius habang nakasuot sa kanya ang singsing na anting-anting ng albularyo. Tila init na init ito at kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya nila ni Juan at Emong. Bigla-bigla rin ay bumalik sa normal ang dila nito na kanina ay halos sumayad na sa sahig. Muling nag-usal ng dasal ang matanda na tila may kinakausap sa diwa bago ito nagsalita. Kung sino ka man, iwanan mo ang katawan ng lalaking yan at kung ayaw mong umalis, sabihin mo na lamang sa amin kung ano ang maaari naming gawin para matahimik ka na. Huwag mo lang hingiliin ng kapalit na buhay niya. Matigas na tinig ni Lolo Romulo. Buhay! Yun lang ang tanging magiging kapalit na nais ko. Kagaya ng ginawa ko sa kaibigan niya. Ngayon, siya naman ang susunod kong kunin. Galit na boss nito na tila matinis pa rin at maliit. May palagay akong ikaw rin ang dahilan ng pagkamatay ng kaibigan niyang si Nestor. Wika ng albularyo. Kaagad namang tumawa si Julius sa boses na nakakakilabot bago muling nagsalita. Ako ang duwending itim. Tama ka. Ako nga ang kumuha sa buhay ng suwail at walang galang ng kaibigan. Kaya ngayon, isusunod ko na siya para maging magkasama sila sa kaharian namin. Tugon ng nasa katawan ni Julius at nagpatuloy sa pagtawa. Muling nag-usal ng banal na orasyon ang matanda. Maya-maya ay inilabas niya sa bag ang medalyon na kwintas ng San Benito. Binilungan iyon at saka isinuot kay Julius na hanggang sa mga oras na iyon ay pilit pa rin na napupumiglas at galit na umaatungal. Kaagad namang napasigaw si Julius sa kakaibang boses at tila nasasaktan ng sobra. Habang sina Juan at Emong naman ay mahigpit na nakahawak sa kanya at pinipigilan siya. Ilang saglit lang ang lumipas ay tila nahimasmasan si Julius at bumalik sa normal. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Tila inaalala kung ano ang nakaraan na nangyari bago nagsalita. Lola, Juan, Lolo Romulo, Emong, anong nangyari? Bakit narito kayong lahat? Takang tanong ni Julius. Apo Diyos ko, mabuti naman at maayos na ang kalagayan mo. Si Mang Romulo lang ang magpapaliwanag ng lahat. Lolo Romulo, ibig sabihin po ba wala nang sapi sa katawan ni Julius? Kaya naging normal na ulit siya? Tanong ni Juan na hanggang sa mga oras na iyon ay hindi makapaniwala. Nawala man ang sapi sa kanya ng itim na duwende, ngunit nakatiti at ako na babalikan pa siya nito. Teka, may tatanong ako. Kayo bang mga kabataan ay may ginawang hindi maganda doon sa ilog? Paliwanag at tanong ni Lolo Romulo. Napayuko naman si Julius bago napatingin kay Juan na tila nagsasabi na sabihin na nila ang totoo. Ngunit muling nagsalita ang matandang albularyo. Kailangan sabihin ninyo sa akin ang totoo upang malaman ko kung paano atakihin pabalik ang ating kalaban. Nakakaramdam ako ng halo-halo at matinding galit at hinagpis mula sa ating katunggali. Saad pa ni Lolo Romulo. Opo Lolo, noon po kasi naligo kami sa ilog kahapon. Nag-inuman po sila Julius at Nestor ng tuba doon. Matapos noon inihiyaan pa ni Nestor yung puno ng ipil-ipil doon at pinagmumura yung mismong ugat ng puno nung natalisod siya at natumba. Panimulang pagsasalaysay ni Juana. Diyos ko, ang puno ba kamo ng ipil-ipil na nasa tabi ng kayakap na ilog? Bakit nyo ginawa yon? Hindi nyo ba alam na ang punong iyon ay mas matanda pa sa kasaysayan na baryo na ito?
Wala pang pangalan ang baryo ng Balog. Naroon na ang puno na yon. Pagbibigay alam ng matanda. At hindi lang po yun, Lolo. Nagpuputol din ang sanga si Nestor doon at ginamit niyang panggatong para sa pag-ihaw nilang isdang pampulutan nila. Pagpapatuloy ni Juana. Patawad po, Lolo. Aaminin ko na rin po na may masama din akong ginawa sa lugar ng ilog. Kasi nung pauwi na kami, sinukahan ko yung paligid sa daan dahil sa labis na kalasingan. Pag-amin naman ni Julius. Iyon ang naging dahilan nila para gawin ang paghihiganti dahil sukdulan ang naging galit nila sa inyo. Ang sumanib sa iyong katawan kanina ay si Daglom. Isa sa hari ng mga duwending itim. At hindi siya natitinag sa pakiusap ko dahil ang punong iyon na nilapastangan ninyo ay ang kanilang kaharian. Naroon sila sa lugar na iyon daang taon na ang nakakalipas bago pa tayo naparito. Pagsasalaysay ni Lolo Romulo. Sus Mariosep, duwending itim ba ka mo, Mang Romulo? Hindi ba sa pagkakaalam ko masyado sila mapaminsala at mapaghiganti? Hintakot na sambit ni Lola Andeng. Tama ka, Andeng. At ang mga uri nilang duwendeng engkanto ay mahirap paamuhin. Walang lugar sa kanila ang pagpapatawad. Kamatayan at buhay ang iginagawad nila sa sino mang lumalabag sa kanilang nais. At iyon ang ginawa niya sa kaibigan ninyo. Pagpapatuloy ng matanda at isa-isa silang tinignan. Sino pong kaibigan, Lolo? Huwag niyong sabihin si Nestor. Gulat na litong tanong ni Juana. Siya nga, iho. Na magpunta sa akin ang tatay niyang si Nonoy upang tawagin ako at ipagamot siya, ay hindi na kami umabot pa. Sapagkat nang dumating kami sa bahay nila ay wala nang buhay si Nestor. Paglalahad ng matanda. Nanlaki naman ang mga mata ni Juan at Julius. Napayakap na lamang si Julius sa kanyang lola. Lolo Romulo, maaari din po bang mangyari sa akin yung nangyari kay Nestor? Kinakabahang tanong niya kay Lolo Romulo. Maaari, ngunit hindi ko yon papayagan. Ngayon nakilala ko na siya at minsan ko nang nakausap, ay alam ko na ang dapat gawin sa kanya. Sa ngayon ay inumin muna itong banal na tubig na may lamang halamang gamot upang hindi ka malapitan ng Daglom. Wika ng matanda habang kinukuha ang maliit na botilya sa maliit niyang bag na dala. Saglit na humiwalay sa pagkakayakap si Julius sa kanyang lola at lumapit kay Lolo Romulo upang abutin ang botilya. Habang iniinom niya iyon ay umuusal naman ng dasal ang albularyo habang nakapikit. Maya-maya ay muli itong dumilat at nagsalita. 3 araw lamang ang itatagal ng bisa ng aking orasyon at ng banal na tubig na yan. At sa loob ng 3 araw natitiyak kong babalikan kanya. Saad ng matanda. Paano po yun, Lolo? Anong gagawin ni Julius sakaling balikan siya muli ng duwende? Takot na tanong ni Juana. Habang lumalakad ang 3 araw na yan, ay hahanap ako ng anting-anting na aking gagamitin upang tuluyang mapalaya si Daglom at ng iba pang masasamang elemento na nais siyang paglaruan. Kaya sapat na ang 3 araw upang maging handa ako sa muli naming paghaharap. Mahabang pahayag ni Lolo Romulo. Ay salamat naman sa Diyos at may magagawa pa tayong paraan. Maraming salamat sa iyo, Mang Romulo. Hulog ka ng langit sa baryong to. Madamdaming wika naman ni Lola Anding. At kasabay ng bisa ng orasyon ng halamang gamot ay ang bisa ng kanyang medalyon ng San Benito na suot-suot mo ngayon, Julius. Huwag na huwag mong aalisin yan kahit na anong oras maging sa iyong pagligo. Dahil kapag maalis yan sa katawan mo, kahit isang saglit lamang, ay kasabay na mawawalan ng bisa ang orasyon na banal na tubig na pinainom ko sa iyo. Wika ng matanda. Opo, Lolo. Hindi ko po ito aalisin sa akin. Palagi ko po itong iingatan. Tugon ni Julius.
at ang singsing na nasa iyong mga daliri ang magbibigay ng hudyat pagkatapos ng 3 araw. Kapag naramdaman mong umiinit iyan sa daliri mo, huwag na kayong magdadalawang isip na tawagin ako. Palagi lamang akong nakabantay. Saad ng albularyo. Maraming salamat po, Lolo Romulo. Tatandaan po namin lahat ng iyong tagubilin. Magalang na tugon ni Julius. Kaya simula ngayon, pre, sana maging leksyon na ito sa inyo. Sana kasi nakinig kayo sa akin kahapon. Nakakalungkot lang na wala na palang kaibigan natin na si Nestor. Malungkot na saad ni Juana. Ganon talaga ang buhay, iho. Pagbabayaran mo kung ano ang kasamaang ginawa mo. Bueno, lalakad na ako. Kailangan ko pang maghanda ng mga gagamitin ko para sa muli namin paghaharap ni Dagloma. Wika ng matanda. Matapos ang kaganapan na iyon at naging normal naman ang lahat sa kanila. Bagamat nalaman na rin ng buong mga taga-baryo ang nangyari kay Julius, ay batid nila na makakausad sila sa paglipas ng mga araw. Ngunit hindi pa rin mayalis sa kanila ang labis na pag-aalinlangan at takot. 3 araw ang nakalipas ay kaagad na binantayan ni Julius ang kanyang sarili kung may kakaibang nangyayari ng araw na yon. Ngunit tila nagkatotoo ang sinabi ni Lolo Romulo dahil ng mismong 3 araw ay naramdaman ni Julius ang pag-init ng singsing sa kanyang daliri. Lola Andeng, ang singsing sa daliri ko, umiinit na siya. Ipatawag na muli natin si Lolo Romulo. Sigaw ni Julius na halos mautal-utal pa. Natataranta naman na muling pinuntahan ng matanda si Emong na palagi nilang inuutusan upang ipatawag ang albularyo. Ilang minuto lamang ay naroon na ang mga ito at muli ay kasama nila si Juan na noong mga araw na iyon pala ay naroon na sa bahay ni Lolo Romulo at naghihintay ng mga mangyayari. Lolo Romulo, ang singsing po nagiinit na naman sa daliri ko. Pero nakapagtataka na hindi naman ako napapaso. Basta ramdam ko ang init niya. Natatarantang wika ni Julius nang makarating sa kanila ang matandang albularyo. Kaagad na nalapitan ng matanda si Julius at nag-usal ng orasyon habang ang mga kamay ay magkasalikop sa bunbunan ng binata. Sina Juan at Emong naman ay nakamasid lang sa paligid, habang si Lola Andeng ay tuloy-tuloy ang tahimik na pag-usala ng mga dasala. Nagsindi ng mga dinurong na laurel, palaspas, insenso at kamangyan ang matanda sa isang metal na tila platito na dala niya mula sa baga. Matapos itong bumulong sa ulo ni Julius. Nang umuusok na ang mga iyon ay inilibot niya sa buong kabahayan at kumalat ang mabango at kakaibang amoy ng mga yun doon. Ngunit habang ginagawa niya iyon ay biglang narinig nila ang galit na kakaibang boses ni Julius. Talagang hindi ka titigil sa pagpapalaya sa akin, tanda. Kung akala mo ay may magagawa ka, pues nagkakamali ka. Dahil akin ang buhay ng lalaking ito. Galit na tura ng boses na nasa katawan ni Julius. Kaagad namang sumugod sina Emong at Juan sa lalaki para pigilan siya sa maaaring gawin. Ngunit isang hawi lang niya sa mga ito ay kaagad silang tumilapon sa isang sulok. Sinabayan naman iyon ng malakas na pagtawa ni Julius sa kakaibang pagkilos. Tumayo si Julius at itinaas ang 2 kamay sa ere habang nakatingala. Umihip ang malakas na hangin. Nagsigalawan ang mga kasangkapan. Nagsibagsakan ang iba pang mga kagamitan sa loob ng bahay. Si Andeng, alalayan niyo si Andeng. Sigaw ni Lolo Romulo sa 2 lalaki na noon ay nakahawak sa mga masasakit na parte ng kanilang katawan. Papaano Lolo? Si Julius po. Tanong ni Juan. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi siya makakalapit sa akin. Huwag kayong mag-alala. Kaagad na tugon ni Lolo Romulo nang sa mga oras na iyon ay nakikipaglaban sa malakas na ihip ng hangin. Kaagad namang kumilos ang 2 upang alalayan ang lola ni Julius, habang ang albularyo naman ay hirap na dumukot sa kanyang bag at may kinuha doon.
mula sa loob ng bag na kinuha niya. Ang kinuha niya ay itim na maliit na kampana. Iyon ang kampana ng taga-bingi. Ang tunog nito ay masakit sa pandinig ng mga masasamang elemento, kasama na ang mga duwende. Kaagad niyang pinatunog iyon at unti-unti siyang lumapit kay Julius. Ayoko niyan! Ilayo mo yan sa akin! Ayoko ng tunog niyan! Papatayin kita, matanda ka! Galit na tinig ni Daglom sa katauhan ni Julius. Kilalang kilala kita, Daglom. Lumayas ka sa katawan ng lalaking yan. Hindi mo siya pag-aari. At kailanman ay hindi kayo magkakaroon ng pag-aari na nagmumula sa tahanan ng mga Diyos. Pasigaw na usal ni Lolo Romulo habang ang hangin ay patuloy pa rin sa pag-ihip at ang mga upuan sa loob ay nagliliparan. Maging ang mga lamesa at mabibigat na bagay ay nagagawang buhatin ng malakas na hangin. Kasabay noon ay ang pagputukan ng mga bumbilya at mga salamin sa tokador at aparador. Napayuko naman sila Juan, Emong at Lola Andeng habang nakatakip sa kanilang mga tenga upang hindi ito pasukin ng mga bubog na nagmumula sa mga babasagin na kagamitan. Patuloy na umuusal ng dasal na orasyon si Lolo Romulo habang walang humpay ang pagpapatulong niya sa maliit na kampana. Galit na galit naman si Julius at nakatakip pa rin sa magkabilaan niyang tenga. Dahan-dahan ay lumapit ang matanda sa pwesto kung saan naroon sila Juan. Ibinigay niya kay Juan ang kampanilya at sinabihan ito na siya ang magpatuloy sa pagpapatunog noon. Hawakan mo ito at patuloy na patunogin. Huwag na huwag kang bibitaw sa kampanang yan kahit na ano ang mangyari. Huwag mong intindihin ang lahat ng makikita mo. Basta ipagpatuloy mo lang ang pagkakalembang dyan. Utos ng matanda sa pasigaw na boses dahil halos hindi na sila magkarinigan dahil sa lakas pa rin ng hangin. Sige po Lolo, ako na po ang bahala dito. Kagad naman at tugon ni Juan pagkaabot sa kampana. Ang ibang maliliit na bagay ay tumatama sa payat na katawan ng albularyo, ngunit hindi siya napapatinag at patuloy pa rin sa ginagawang pag-uorasyon. Muli siyang dumukot sa dalambag at mula doon ay inilabas ang isang maliit na kulay itim na libreta. Hirap man ay pilit niyang buksan iyon at binasa ang mga salitang Latin na nakasulat sa naturang libreta. Nang umusal siya ng mga salita mula doon ay kaagad na umatungal si Daglom sa katauhan ni Julius. Tila namimilipit na ito sa sakit na nararamdaman at maya-maya ay bumaling ito kay Juan at nagsalita. Pre, akala ko ba kaibigan kita? Bakit mo ko pinapahirapan ng ganito? Itigil mo na yung pagpapatuloy sa kampana. Pakiusap pre. Nagmamakaawang wika ni Julius sa kanyang tunay na boses. Napatitig naman si Juan sa kaibigan at halata sa mga mata niya ang labis na awa dito. Ngunit pinigilan siya ni Lolo Romulo. Huwag iho. Huwag kang makinig sa kanya. Lili lang lamang niya tayong lahat. Hindi yan ang kaibigan mo. Huwag kang magpapadala sa awa. Ituloy mo lang ang pagkalembang sa hawak mong kampana. Sigaw na pigil ng matanda. Tila nahimasmasan naman si Juan at nakabawi. Saka patuloy na pinatunog ang kampana at sa pagkakataon na iyon ay mas malakas iyon at mas matalas ang tunog. Lalo namang nagalit ang duwende at tila nauupos na kandila na yumukod sa sahig. Napapatakip pa rin ang dalawa niyang tenga gamit ang kanyang kamay. Tila nangihina na ito at wala nang kakayahan pang gawin. Habang si Lolo Romulo ay nag-uorasyon pa rin gamit ang libretang itim, ay muli siyang may kinuha sa bitbit na bag at doon ay inilabas niya ang tila isang kulay pulang sintas. Narito ang anting-anting ng pulang sintas na siyang magkukulong sa iyo mula sa pagkakalaya, Daglom. Habang buhay ka nang hindi makakalabas sa mundo ninyo at hindi na kailanman makakatawid sa mundo naming mga tao. Wika ni Lolo Romulo habang unti-unting lumalapit sa hinang-hina na si Julius. Nang makalapit ay kaagad niyang itinali sa braso ng lalaki ang pulang sintas at kaagad na tumigil ang malakas na hangin
at bigla ay umaliwalas ang paligid. Ang mga gamit ang mga muebles na nagkalat kanina ay himalang kusang gumalaw upang bumalik kung saan nakapwesto ang mga ito kanina. Maya-maya ay narinig nila na nagsalita si Taglum sa katauhan pa rin ni Julius. Ngayon tatanggapin ko na ang aking pagkatalo. At dahil sa pagkakakulong mo sa akin sa hawla ng walang hanggan, ay ipinapangako ko na hindi na ako kailanman papasok sa mundo ninyong mga tao. Ngunit sana, patuto kayong igalang at irespeto ang mga nilalang na katulad namin, lalo na kung wala naman kami masamang ginagawa sa inyo. Wika ni Dagluma at unti-unti na naghahabol ito ng hininga bago tuluyan nawalan ng malay si Julius. Ano nangyari sa apo ko, Mang Romulo? Buhay pa ba siya? Bakit nawalan siya ng malay? Nag-aalalang tanong ni Lola Andeng. Huwag kang mag-alala, Andeng. Napagod lamang ang katawang tao niya, ngunit maayos na siya. Tapos na ang laban. Pagsisigurado ng matanda habang hingal na hingal. Salamat naman at ligtas na ang kaibigan ko. Tila wala sa sariling saad ni Juan na patuloy pa rin sa pagkalembang ng kampanang hawak niya. Maya-maya ay nagising naman si Julius at tila hindi alam ang nangyari. Ipaniliwanag naman sa kanya ni Lolo Romulo ang lahat at nang maliwanagan siya ay nagsalita siya ng, "Maraming salamat sa pagtulong sa akin, Lolo Romulo. Ngayon ay marami talaga ako natutunan. At isa na doon ay ang paggalang at pagrespeto sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Dahil kahit ganoon, parte pa rin sila ng mundo natin." Madamdaming wika ni Julius. Tama ka dyan, pre. At sana bawas-bawasan mo ng pagiging mayabang, ha? Tila nahihiyang wika naman ni Juan. Oo nga, pre. Maraming salamat din sa'yo pero pwede bang itigil mo na yung pagkalembang sa kampana? Tapos na ang laban, di ba? Nakakabingi kasi. Pagbibiro niya sa kaibigan. Nagtawanan naman ang lahat ng naroon at maging si Lolo Romulo ay nakitawa na rin. Ang mga pangyayaring iyon at karanasan sa buhay nila ay tanda ng katotohanan na dito sa mundo natin ay meron ding mga nilalang na kailangan nating igalang at bigyan ng espesyal na pananahimik. Dahil katulad natin, nakikisalamuha din sila sa lahat ng nilikha ng may kapala. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay ito'y inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.